Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marco, isang 30 taong gulang na lalaking nagtatrabaho bilang supervisor sa isang contact center sa lungsod ng Legazpi. Mahigit 10 taon ko nang ginagawa ang ganitong trabaho. Bagaman nagtapos ako ng kolehiyo bilang inhinyero, mas gusto ko ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang tao, lalo na sa mga dayuhan. Nakakaaliw ang hamon ng pakikipag-usap sa kanila araw-araw, kahit na nakakapagod ito minsan. Pero para sa isang katulad kong sanay sa puyatan at pressure, wala itong epekto sa akin. Sa kabila ng abalang trabaho, mahal ko ang aking mga kasamahan na para na ring pamilya ko. Kaya nang mag-aya sila ng team outing sa bayan ng Karamuan upang mag-relax at mag-bonding, walang pag-aalinlangan akong pumayag. Naisip naming gawin ito sa aming bakasyon sa buwan ng Hunyo. Kakapromote ko pa lamang bilang supervisor noon, kaya nais kong makilala ng mabuti ang aking team sa isang hindi formal na setting. Kinontak namin ang EC at pinayagan kaming magbakasyon ng sabay-sabay bilang buong grupo. Inupahan namin ang isang van na pagmamay-ari ng pinsan ng isa sa mga kasamahan ko. Nagkasundo rin kami na walang magdadala ng partner para talagang team bonding ang mangyayari. Dumating kami sa baybayin ng Karamuan bandang alas 5 ng umaga. May ilan na nalate at sumunod na lang. Pagdating doon, sinalubong kami ng mga staff ng isang bagong resort. Mura ang entrance at cottage, kaya masaya kaming lahat. Walang ibang bisita kundi kami, kaya tahimik at malungkot na payapa ang lugar. Perpekto ito para sa aming pagsasama-sama bilang magkakaibigan. Matapos mag-set up ng mga gamit at pagkain, nagsimula ang masayang kwentuhan at inuman. Ito ang simula ng aming bakasyon sa Karamuan. Marami pang mangyayari sa mga susunod na araw. Ngunit sa ngayon, sinusulit namin ang bawat sandali ng kasiyahan at katahimikan bago dumating ang isang nakakakilabot na pangyayari na babago sa amin magpakailanman. Pagkalipas ng ilang oras ng kwentuhan at kainan, dumating na ang gabi. Marami sa amin ang lasing na dahil sa alak. Alas 12 na ng gabi nang magpasya ang karamihan na matulog. Nagpaalam sina Rico at Ben na maglalakad-lakad lang saglit bago matulog. Wala akong narinig na umalma, kaya hinayaan ko sila. Matapos mag-ayos ng higaan, agad akong nakatulog dahil sa alak. Malalim na ang tulog ko nang marinig ko ang malakas na sigaw at kaguluhan sa labas. Biglang may nagbukas ng zipper ng tent ko at ginising ako. Nakita kong si Diego iyon, umiiyak at tinatawag ako. "Sir, may nangyari po," sabi niya. Sa gulat at kalasingan, nagalit ako. "Ano ba yan?" tanong ko. Nanghina si Diego sa pagsasalita. Si Rico po." Tumigil siya saglit. "Ano?" "Sabihin mo," sigaw ko. Doon niya kinuwento na nalayo sila ni Rico sa amin habang naglalakad. Biglang lumabas ang isang nakakakilabot na nilalang mula sa dilim at sinugod sila. Sa takot, tumakbo si Diego pabalik at iniwan si Rico na inaatake ng halimaw na iyon na may matatalim na kuko na nagpupunit ng laman. Agad akong tumayo at lumabas. Ginising ko ang dalawa pang lalaki at sinabing may nangyari kay Rico. Kumuha kami ng flashlight at tumakbo sa baybayin. Nang malapit na, narinig namin ang nakakakilabot na halinghing at daing ni Rico na para bang pinupunit ang kanyang kaluluwa. Sumilip kami sa flashlight at nakita ang isang nakakapangilabot na tanawin. Isang higanting nilalang na nakaluhod sa ibabaw ni Rico. Hubad ito, balot ng makapal na itim na buhok na parang galing sa impyerno. Pulang-pula ang mga mata nito, kumikinang na parang apoy na handang lamunin ang biktima. May matatalim na pangil na tumutulo ng dugo at ang bibig nito ay puno ng laman ni Rico. Sa gulat, nataranta kami. Pero mabilis akong nakaisip at naghanap ng mga batong maipupukol. Sinabihan ko ang mga kasama na gawin din iyon. Sabay-sabay kaming nagbato sa nilalang, na patuloy sa pagnguya kay Rico na may nakakakilabot na tunog ng buto na nababasag. Tinamaan ito ng ilang bato pero hindi tumitigil, sa halip ay lumingon ito sa amin na may galit na tingin. Lumabas ang mga pangil na kasing talim ng kutsilyo, at umuungol ito na parang demonyo. Hindi kami tumigil sa pagbabato. Hinawakan ko ang pinakamalaking bato at pinukol iyon na tumama sa mukha nito na nagpaagos ng itim na dugo. Napaurong ito at kumapit sa puno. Biglang lumitaw ang malalaking pakpak sa likod nito, gumagawa ng malakas na tunog na parang hangin mula sa impyerno na nagpaikot ng buhangin at dahon sa paligid. Sa lakas, napaurong kami at ang hangin ay may amoy ng nabubulok na laman.
Nang makabawi, nawala na ito na parang multo sa dilim. Tinakbo namin si Rico at nakitang wala na siyang hininga, ang katawan niya ay puno ng sugat na nagdurugo, at ang mukha niya ay nakikilabot na mukhang kinain ng buhay. Doon umamin si Ben na magkarelasyon pala sila ni Rico. Mahigit 2 taon na nilang tinatago iyon dahil ayaw nilang malaman ng pamilya. Nalungkot ako at napaiyak sa sinapit niya. Hindi ko maisip na ganito ang katapusan ng aming bakasyon. Ngunit hindi ito ang oras para matakot. Kailangan kong maging matatag bilang leader. Pinigilan ko ang luha at inutusan silang tumawag ng tulong. Bandang 4:00 ng umaga, dumating ang pulis at ambulansya upang kunin ang katawan ni Rico, na puno pa rin ng nakakakilabot na bakas ng kagat at punit. Pagkarating ng pulis, agad kaming tinanong. Sinabi namin ang totoo tungkol sa halimaw na may pakpak at pangil. Ngunit hindi sila naniniwala, akala nila ay gumagawa kami ng kwento para itago ang krimen. Bagaman pinalaya kami, alam naming patuloy ang investigasyon at tinuring kaming suspects. Nakasakay kami pa uwi sa Legazpi na tahimik at malungkot. Puro hikbi at bulong ang maririnig sa van. Marami sa amin ang nakatulala, nag-iisip kung paano nangyari ang trahedya na iyon nang hindi namin namamalayan. Ako mismo ay hindi makapaniwala at ang imahe ng halimaw na kumakain kay Rico ay paulit-ulit sa isip ko na nagpapahirap sa akin tuwing pumipikit ako. Bilang leader, nararamdaman kong kasalanan ko ang lahat. Sana hindi ko sila pinayagan sa hindi pamilyar na lugar. Kung tumanggi ako, buhay pa si Rico. Sa dami ng pagsisisi, parang sasabog ang dibdib ko. Ngunit wala na ang mga sana. Patay na si Rico at walang makapagbabalik sa kanya. Kailangan kong harapin ang galit ng pamilya niya. Alam kong hindi nila ako mapapatawad. Marahil galit sila sa akin dahil ako ang responsable sa outing. Ngunit kailangan kong manatiling matatag. May iba pang buhay na inaalagaan ko na nangangailangan ng gabay. Ang pinakamasakit, hindi namin alam kung makakamit ang hustisya para kay Rico. Sino ang maniniwala sa kwento tungkol sa halimaw na may pakpak at pulang mata? Walang ebidensya. Maaaring isipin na iniimbento namin para itago ang totoong nangyari. Ngunit alam namin sa puso na totoo iyon. Naranasan namin ang takot na dulot ng nilalang na yon, at ang kanyang mukha na nangangalit habang pinapatay si Rico ay nakaukit sa aming alaala na nagpapahirap sa amin tuwing gabi. Kahit hindi kami pinaniniwalaan, patuloy naming ipaglalaban ang katotohanan. Hindi importante ang tingin ng iba. Ang mahalaga, alam namin ang nangyari. At pipilitin naming hanapan ng hustisya si Rico kahit gaano kahirap. Pagbalik sa Legazpi, dumating ang pinakamalungkot na bahagi, pagharap sa pamilya ni Rico. Hindi ko alam kung paano sasabihin na namatay ang kanilang mahal. Paano ipapaliwanag na iniwan namin siya saglit at nasawi na siya sa isang nakakakilabot na paraan. Pero kailangan kong gawin ang tungkulin ko. Humarap ako sa galit ng kanyang mga magulang. Sa simula, hindi nila maintindihan. Nang sabihin kong patay na ang anak nila, nagwala sila. Paano namatay ang anak ko? Sigaw ng ina. Bakit niyo siya iniwan? Sa bawat salita, para akong tinatadyakan. Karapat-dapat ang galit nila, kaya tinanggap ko ang mura nila. Ngunit nagawa kong ipaliwanag ang nangyari, iniwan namin siya saglit, at nang bumalik, atakado na siya ng isang nilalang na may pakpak, pangil, at pulang mata na kumakain sa kanya ng buhay. Inilahad ko lahat ng detalye, kabilang ang nakakakilabot na tunog ng pagnguya at ang amoy ng dugo. Sa huli, unti-unti nilang naiintindihan bagaman galit pa rin. Naging malumanay sila marahil sa awa sa aming kalagayan. Matapos ang ilang linggo, dumating ang libing ni Rico. Isang maulap na umaga na sumasalamin sa aming kalungkutan. Dumalo ang pamilya at kaibigan. Naroon kami upang magpaalam. Nang ilibing siya, doon ko naramdaman ang bigat ng pagkawala. Parang kahapon lang siya kasama. Ngayon, wala na. Hindi ko mapigilang umiyak habang pinagmamasdan ang kanyang libingan, at ang alaala ng halimaw ay bumabalik na nagpapahirap sa akin. Kahit malungkot, nagpasalamat ako sa pagkakaibigan namin. Kahit maikli, masaya akong nakilala siya bago kinuha ng tadhana. Ang alaala niya ay nagpapaalala sa akin na pahalagahan ang bawat sandali. At nangako akong hindi ko hahayaang masaktan muli ang sinumang miyembro ng team. Gagawin ko ang lahat upang pangalagaan sila para kay Rico.
Matapos ang libing, unti-unting bumalik ang aming buhay. Ngunit hindi na tulad ng dati para sa akin. Palagi kong dadalhin ang alaala ni Rico. Palagi kong mararamdaman ang pagsisisi sa pagpunta sa hindi pamilyar na lugar. Araw-araw, dinadalaw ako ng mga tanong, sana hindi kami pumunta. Sana hindi ko sila pinayagan maglakad mag-isa. Kung may time machine, ibabalik ko lahat para iligtas siya. Ngunit wala na. Ang nakaraan ay nakaraan. Kailangan kong harapin ang hinaharap ng buong tapang. Alam kong hindi madaling kalimutan, ngunit unti-unti kong kinakaya. Ang pinakamahirap, hindi mawala ang takot mula sa nilalang na yon. Madalas gigising ako sa hating gabi dahil sa panaginip, naririnig ko ang kanyang ungol habang nilalapas si Rico, ang tunog ng buto na nababasag, at ang pakiramdam na kumakapit ito sa aking liig, ginugutay ang aking laman. Ngunit lumalaban ako. Sa tuwing naaalala si Rico, naaalala ko rin ang responsibilidad ko sa team. Sila ang nagbibigay saysay sa buhay ko. Kaya patuloy akong lumalaban para sa kanila. Kahit hindi kami pinaniniwalaan, walang makapagbabago sa aming naranasan sa nilalang na galing sa kadiliman. Patuloy naming ipaglalaban ang alaala ni Rico hanggat may hininga at hahanapin ang katarungan para sa kanya. Sa huli, natutunan namin ang aral na pumili ng ligtas na lugar kapag magsasama-sama. Mas mainam na maging maingat kaysa pagsisihan ang masamang pangyayari. At habang nagkakaisa kami, naniniwala akong malalampasan namin ang trahedya na ito. Patuloy kaming magsasama at magkakapit-bisig alang-alang kay Rico at sa aming pagkakaibigan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ako po si Marco. Ako po si Liza Reyes, 27 taong gulang at isang simpleng may bahay sa Barangay San Jose sa lungsod ng Bacoor, Cavite. Nais ko pong ibahagi ang isa sa mga kakaibang karanasan ko noong bagong kasal pa lamang kami ng aking asawa. Simula noong maging full-time housewife ako, lagi na akong nabibisita ng mga kakaibang panaginip tuwing gabi. Sa panaginip na iyon, nakikita ko ang sarili ko na naglalakad sa isang madilim at malungkot na daan. Walang bituin, walang ibang tao maliban sa akin. Sa una, tahimik ang paligid. Pero habang naglalakad ako, unti-unting lumalakas ang tunog ng aking yapak, at parang may sumusunod sa akin sa dilim, na may mabibigat na hininga na nagpapakilabot sa aking balat. Nagsisimula ring manginig ang tuhod ko. Hinihila ako ng takot pabalik, ngunit pinipilit kong magpatuloy. Biglang may malakas na ugong na umalingaw-ngaw, na parang ungol ng hayop na gutom. Nilingon ko ang paligid ngunit wala akong nakita. Muli, may ugong at parang may gumugulong sa dilim, na may tunog ng buto na nababasag. Hindi ko alam kung ano iyon, ngunit sigurado akong malaki ito at puno ng galit. Sa takot, mabilis akong tumakbo hanggang makarating sa isang lugar na may nag-iisang poste ng ilaw na kumikislap na parang susuko na sa dilim. Doon huminto ang mga yapak at ugong. Ngunit sa pagtitig ko sa ilaw, lumabas ang isang matandang babae na walang mukha na may anino na kumikilos ng mag-isa. Tiningnan niya ako ng matagal at kahit walang bibig, nararamdaman kong may gusto siyang sabihin na parang bulong sa hangin na nagpapalamig sa aking dugo. Tumango ako bilang pagpayad. Inilahad niya ang kanyang kamay na puno ng sugat, at may hawak siyang pinggan ng itim na kanin na parang gawa sa dugo at abo. Inalok niya ito sa akin. Sa unang tingin, mukhang masarap kahit itim ito na may amoy na nakakaakit ngunit may halong bulok. Dahil gutom na ako, kinuha ko at dali-daling kinain. Mapait ang lasa, na parang laso na kumakalat sa aking laman, ngunit kinain ko pa rin ang buong sigla. Sa bawat subo, para akong nabubuhay muli, ngunit may sakit na sumasabay. Sa bawat lunok, para akong naliligtas mula sa kamatayan, ngunit ang dilim ay lumalakas sa loob ko. Sa sandaling iyon, pakiramdam ko walang bagay na mahalaga maliban sa pagkain ng itim na kanin na iyon, na parang kinokontrol ang isip ko. Pagkatapos makain ang huling butil, biglang nawala ang matanda na parang usok sa hangin, at agad akong nagising, na may lasa pa rin ang mapait sa bibig ko, at pawis na malamig sa buong katawan. Iyon ang unang beses na napanaginipan ko ang matanda at ang itim na kanin. Pero tiyak kong hindi ito ang huli, dahil pagkatapos noon, unti-unting nagsimula akong magbago ng nakakakilabot. Una, pumapangit ang aking pangangatawan. Ang balat kong dating maputi ay unti-unting nagdidilim, mula kayumanggi hanggang kasing itim ng uling, na may mga ugat na lumalabas na parang buhay. Pati ang mata ko na dating malinaw ay nagdilim, halos bulag sa umaga at gabi,
na may anino na kumikilos sa gilid ng paningin ko. Unti-unti ring nalalagas ang buhok ko. Tuwing magsusyampo, puno ng buhok ang kamay ko at ngayon ay halos kalbo na ako na may mga sugat sa anit na nagdurugo ng walang dahilan. Ang mga pagsusuka ay araw-araw. Sa umaga, itim na langis ang lumalabas na may amoy ng nabubulok na laman na nagpapahirap sa akin at nagpapakalat ng dilim sa bahay. Humihina rin ang pang-amoy ko, hindi ko na maamoy ang baho ng suka ko. Pati pandinig ko ay nagiging malabo, parang bingi, kahit sumisigaw ang asawa ko. Halos hindi ko marinig at may bulong na naririnig ko sa dilim. Higit sa lahat, nawawala ang gana ko sa pagkain. Kahit masarap ang ulam, naiihi at naduduwal ako, parang mailason sa tiyan ko tuwing kumakain ng normal. Sa halip, lagi kong naiisip ang itim na kanin, gusto kong makatikim ulit ng mapait na lasa nito, na parang tawag mula sa impyerno. Kaya tuwing gabi, inaasahan ko ang matanda sa panaginip. Ngunit magdamag akong naghihintay, hindi dumadating, at nagigising akong gutom at nanghihina, na may pakiramdam na may kumakain sa loob ko. Dahil dito, hindi ko maiwasang magalit. Galit sa matanda na hindi nagpapakita, galit sa asawa ko na nag-aalala, galit sa anak ko na umiiyak, at higit sa lahat, galit sa sarili ko dahil hindi ko alam ang nangyayari. At wala akong magawa para mapigilan ang pagbabagong ito na parang sumpa. Kapag nag-iisa, humahagulgol ako, umiiyak ng walang tigil, at sinisisi ang sarili ko na may pakiramdam na ang dilim ay lumalamon sa akin. Ngunit tuwing umuuwi ang asawa ko, tumitigil ako at mumiti, sabihing okay lang ako. Natatakot akong iwanan niya ako dahil sa mga pagbabagong ito. Kaya iginigit kong okay ako kahit nasasaktan. Dahil sa pangambang mawala ang asawa ko, napagdesisyonan kong sabihin sa kanya ang tungkol sa mga pagbabago. Una siyang nagulat sa aking anyo. Bakit ka nagkaganyan? Tanong niya. Doon ko ikinuwento ang panaginip at ang matanda na nagbigay ng itim na kanin na parang lason. Ibinalita ko rin ang pagsusuka at pagkawala ng panlasa. Sa una, hindi siya makapaniwala, akala niya ay itinatago ko ang isang sakit. Ngunit nang makita ang luha ko, naintindihan niya na totoo. Kaya dinala niya ako sa doktor para sa x-ray, ultrasound at exams. Ngunit walang makitang sakit. Kaya napagdesisyonan naming dalhin ang problema sa isang albularyo, si Mang Pedro, ang pinakamatandang sa lugar, kilala sa paggagamot ng kakaibang sakit. Nang marinig ni Mang Pedro ang kwento, seryoso siyang tumango. Nalalason ka ng sumpa, wika niya. Ayon sa kanya, ang itim na kanin ay hindi ordinaryo, ito ay binigkas ng mahika upang baguhin ang tao hanggang maging halimaw na may dilim na kumakalat sa dugo. Ang matanda ay isang mangkukulam, layunin niyang gawin akong alipin dahil kulang na sila ng tauhan. Ang kanin ay para kontrolin ang isip at katawan ko, kaya nawawalan ako ng gana para madali akong maaalipin. Nang marinig ito ng asawa ko, galit siya. Paano mapipigilan ito? Tanong niya. May paraan, pero mahirap, tugon ni Mang Pedro. Kailangan alisin ang kulam pagkatapos uminom ng herbal na makakabalik ng lakas. Mahaba ang proseso, ngunit kung matyaga, gagaling ako. Kahit mahirap, pumayag kami. Araw-araw dinala ako kay Mang Pedro. Pinainom niya ako ng inumin mula sa halaman na sumasakit sa tiyan ko na parang nasusunog, ngunit pinilit ko. Ginawa ko ito sa loob ng 1 buwan. Unti-unti kong naramdaman na bumabalik ang lakas. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang ritual para alisin ang sumpa. Naghanda siya ng kandila, kampana, at tinapay sa isang seremonya. Habang nagdadasal ng katagang hindi ko maunawaan na parang bulong mula sa kabilang mundo, nilagyan niya ako ng tinapay sa ulo at pinatunog ang kampana sa paligid na may tunog na nagpapalayas ng dilim. Nang matapos, gumaan ang pakiramdam ko. Mula noon, bumalik ang kulay ng balat ko, sigla ng mata, at nawala ang panghihina. Hindi ko na napanaginipan ang matanda o ang kanin. Nabuhay ulit ang hilig ko sa pagkain at naging malakas ako araw-araw. Napakasaya ko dahil nalampasan ko ang sumpa na iyon. At higit, masaya ako dahil hindi ako iniwan ng asawa ko. Pagkalipas ng ilang buwan, napag-alaman kong buntis ulit ako. Napakasaya namin para kaming binigyan ng bagong pag-asa. Ngunit kasabay ng saya ay pangamba, natatakot kaming maulit ang panaginip at maapektuhan ang sanggol. Kaya dinala ako ng asawa ko kay Mang Pedro. Humingi kami ng payo. Binigyan niya kami ng anting-anting na tanso, may nakaukit na kakaibang salita. Sabi niya, ito ang magpoprotekta sa masamang panaginip at mahika.
Dapat laging isuot ko ito maging tulog o gising. Sinunod ko iyon. Sa unang buwan ng pagbubuntis, wala namang masama. Ngunit sa ikalawang buwan, bumalik ito. Nakita ko ulit ang madilim na daan at ang poste. Naroon ang matanda, nakangiti na may itim na kanin. Ngunit bago siya lumapit, tumunog ang malakas na palakpak. Sumilay si Mang Pedro na may dalang latigo, inampas niya ang bruha hanggang naglaho ito sa ere na may sigaw na nakakakilabot. Kinuha niya ang kamay ko at pinaalalahanan na huwag kainin ang anumang ibinigay ng matanda. Pagkatapos nagising ako. Mula noon, laging nagbabantay si Mang Pedro sa panaginip ko upang puksain ang bruha. Dahil doon, nawala ito at nakatulog ako ng mahimbing. Dumating ang araw na isinilang ko ang aming sanggol na babae. Napakaganda at malusog siya. Sa tulong ni Mang Pedro, nalagpasan namin ang lahat at buo na ang pamilya namin. Taos puso akong nagpapasalamat kay Mang Pedro. Kung hindi sa kanya, baka naging bruha na ako o namatay sa sumpa. Masaya kaming nabubuhay ngayon. Natutunan ko ang aral na huwag tanggapin ang anumang mula sa hindi kilala. Maaaring magmukhang mabait, ngunit may masamang hangarin. Dahil dito, laging mag-ingat. Matapos ang lahat, hindi na kami nakikitira sa lumang tirahan. Nakatira na kami sa bagong subdivision na malapit sa syudad. Nabawasan ang pagod ng asawa ko sa biyahe. Mas maaga siyang nakakauwi, kaya mas marami kaming oras kasama ang pamilya. Napagdesisyonan kong bumalik sa trabaho bilang admin assistant. Pagkatapos ng pagod sa unang linggo, na-enjoy ko dahil masaya ang katrabaho. Masaya akong may sariling kita para sa pamilya. Sabay kaming gumigising ng asawa ko, naghahanda para sa pagpasok. Siya ang nagdadala sa anak sa nursery, ako sa opisina. Pag-uwi, sabay nagluluto at kumakain. Sa gabi, sabay pinapatulog ang anak bago matulog. Buo ang pamilya namin, wala nang puwang para sa takot. Sa tulong ni Mang Pedro, nanaig kami laban sa kasamaan, napatunayan na mas malakas ang liwanag kaysa dilim at pagmamahal kaysa puot. Kaya sa mga nakararanas ng hirap, huwag mawalan ng pag-asa. Magtiwala lang. Darating ang liwanag pagkatapos ng dilim. Sa mga nabibigyan ng masama, mag-ingat at huwag tanggapin ang alok ng hindi kilala. Mas mabuti magduda kaysa magsisi. At sa nawawalan ng pag-asa, isipin na kung nagawa namin kaya ninyo rin. Huwag sumuko. Ang buhay ay parang dagat, may alon, ngunit kung matatag, makakaabot ka sa baybayin. Kaya manatili tayong matatag at magpursigi tungo sa liwanag. Hanggang dyan po. Maraming salamat. Hello po Kuya Chris. Ako po si Carlo, isang simpleng empleyado sa isang kumpanya sa Quezon City. Matagal ko nang kinakasama si Maria na galing sa Cagayan de Oro. Napagpasyahan naming dalhin siya pabalik doon upang maipakilala ako sa kanyang ina na nag-iisa. Naisipan naming bumiyahe sa eroplano. Ito ang unang beses ko kaya kinabahan ako. Pagdating, may sundo papunta sa probinsya. 3 oras ang biyahe, napagmasdan ko ang mga nayon at kabundukan, malayo sa lungsod. Nang makarating sa bayan nila Maria, bumaba kami sa lugar na may tricycle. Sumakay kami at kalahating oras ang biyahe bago bumaba sa harap ng bahay na kulay abo na may malawak na bakuran, may alagang hayop tulad ng baboy at manok na may kakaibang tingin. Nang makita ni Maria ang ina, nagyakap sila. Habang nagkukumustahan, tinititigan ako ng ina ni Maria, parang matandang may nakakakilabot na tingin na nagpapalamig sa dugo ko. Nang makapasok sa bahay, madilim ito, walang maraming gamit maliban sa kakaibang anino sa sulok. Kakaiba ang pakiramdam, ngunit pinilit kong ipakilala ang sarili at humingi ng basbas para sa kasal namin. Tumango lang ang ina at umalis. Sa mga sumunod na araw, napansin ko ang kakaibang ugali ng ina ni Maria. Palaging nakaitim, naglalakad na parang multo sa madilim na bahay. Tahimik ito, halos hindi nagsasalita. Kapag kumakain kami, wala ito, ngunit nararamdaman kong may nakatingin mula sa dilim, na may mabibigat na hininga. Kinakabahan ako, ngunit pinipilit kong tanggapin dahil ina ito ni Maria. Isang gabi, nagising ako madaling araw dahil kailangan umihi. Nakabukas ang pinto ng silid ng ina, ngunit wala ito. Nang lumabas, nakita ko itong lumilipad mula sa bubong, bitbit ang ulo ng hayop na nilalantakan ng buhay, na may dugo na tumutulo at ungol na nakakakilabot. Natakot ako ng husto na pag-alaman kong aswang ang magiging biyenan ko.
Agad akong tumakbo pabalik at ginising si Maria. Sabi niya, alam niya noon pa na aswang ang ina, ngunit mabait ito at hindi pumapatay ng tao, naghahanap lang ng makakain sa gubat. Nabigla ako, ngunit unti-unti kong tinanggap. Sa mga sumunod na araw, sinubukan kong kilalanin ang ina kahit natatakot. Sumasama ako sa pag-aalaga ng baboy at unti-unti itong nagtitiwala. Isang hapon, bigla niya akong kinausap, "Huwag mong sasaktan si Maria, mananagot ka sa akin." Nangako ako. Mula noon, kinakausap na niya ako kahit pa isa-isa. Nang panahon na umuwi, nagpaalam kami. Binigyan kami ng prutas at muling nagbabala ang ina. Tumango ako. Pagbalik sa Quezon City, naghanda kami ng kasal. Simpleng seremonya kasama ang kaibigan. Kahit wala ang ina ni Maria, masaya kami. Matapos, dumiretso sa bagong apartment. Masaya kami sa bagong yugto. Sa mga sumunod na buwan, nagtatrabaho kami at nag-ipon para sa bahay at anak. Isang gabi, nagising ako sa malakas na tunog sa labas, parang malaking ibon na humahampas. Lumipad ang biyenan ko sa hangin, gumagawa ng ingay sa pakpak. Tinanong ko kung bakit narito. Nais lamang bisitahin at tingnan kung masaya kami. Pinapasok ko siya at lumabas si Maria, gulat na gulat. Nagyakap sila at nagkwentuhan. Inanyayahan namin siyang tumuloy. Pumayag siya. Tuwing gabi, umaalis siya mangaso at bumabalik. Hindi na ako takot, naging komportable ako. Maya-maya, nagpaalam siya. Muling nagbabala at nangako ako. Masaya kaming nakabalik siya. Patuloy kaming nagtatrabaho at matapos ilang taon, isinilang ang unang anak, batang babae, malusog. Masaya kami. Naisip ko, imposibleng makita ng biyenan ang apo dahil sa kanyang kalagayan. Isang gabi, umiiyak ang sanggol ng hindi mapatahan. Biglang may tunog sa labas, dumapo sa bubong. Paglabas, nakita ko ang biyenan. Pinapasok ko at sinabi ang nangyari. Gusto niyang makita ang apo. Pumasok siya, nilaro ang sanggol at tumahan ito. Napangiti ako sa pagmamahal ng lola. Buong magdamag inalagaan niya. Kinabukasan, masigla ang sanggol. Bago umalis, hawak-hawak pa niya ang apo, pinagmamasdan. Paminsan-minsan dumadalaw siya tuwing gabi. Tuwing may bagong sanggol, dadalawin niya. 4 na ang anak namin, lahat babae. Isang gabi, hindi na bumalik ang biyenan matapos bisitahin ang mga apo. Alam namin na darating ang panahong mawawala ito, ayon sa sabi niya kay Maria noon. Bagaman malungkot, natutuwa kaming nakilala niya ang mga apo. Habang lumalaki ang mga anak, binabahagi ko ang tungkol sa kanilang lola na mabait na aswang. Isang gabi, nagtanong ang bunso kung posible bumalik ang kaluluwa ng lola. Napaisip ako, hindi ko alam. Kinabukasan, habang nagluluto, may malakas na ingay sa labas. Paglabas, gulat ako nang makita ulit ang biyenan. Tinanong ko bakit bumalik matapos maraming taon. Sabi niya, minsan lang daw nagkakaroon ng pagkakataon ang kaluluwa ng aswang na bumalik upang makapiling ang mahal. Espesyal na pagkakataon para makita ang mga apo bago mawala. Ipinakilala ko ang mga anak na matatanda na. Naiiyak sila sa tuwa. Gabi-gabi dumadalaw siya, kumukuha ng prutas mula sa gubat. Kapag umaga, nawawala siya. Sinusulit namin ang panahon. Pagkatapos ng linggo, hindi na bumalik. Masaya kaming nakapiling siya ulit. Natutunan ng mga anak na maging bukas sa mga iba at mahalin ang pamilya. Matapos ilang dekada, naging lolo na ako. Kinukwentuhan ko ang mga apo tungkol sa kanilang kakaibang lola. Isang gabi, habang nagkukwento, napaisip ako na baka akalain nilang guni-guni lang. Ngunit hindi mahalaga kung maniniwala sila. Ang mahalaga, matuto silang maging bukas at huwag husgahan ang iba dahil sa kaibahan. Tulad ng biyenan ko, kakaiba man, minahal niya kami ng tapat. Habang tumatanda, patuloy kong ibinabahagi ang aral na iyon sa mga apo, hinihikayat silang maging mapagmahal. Sana maalala nila ang aral, huwag maging mapanghusga, maaaring may mabubuting kalooban ang mga kaiba. Ngayon, tuwing naaalala ko ang biyenan, napapangiti ako. Salamat sa aral na naiwan niya. Natutunan kong tanggapin ang mga iba at ibabahagi ang aral na iyon hanggat may buhay. Hanggang sa muli. Ako po si Carlo. Maraming salamat po sa pakikinig at kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento.
Ito po si Kuya Chris. God bless po at ingat lagi.